na linggo. We talk about the narrow gate and the broad gate, and the narrow way and the broad way. So pinag-usapan po natin last time na meron dalawang pintuan, meron dalawang daan, isang maluwang at isang makitid. At alam po natin na ang sabi doon, maluwang ang daan patungo sa kapahamakan, subalit masikip ang daan patungo po sa buhay na walang hanggan. So, ano po ang relasyon ng verses 13 to 14 doon po sa ating mensahe sa umagang ito na pinamagatang false prophets? So, ang sabi po sa Matthew chapter 7 verses 15 to 20, beware of the false prophets. Mag-ingat daw sa mga bulaang propeta, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then, you will know them by their fruits. The problem is, kapag ang isang tao ay nasa crossroad, di ba kapag nasa crossroad po tayo, yung tinatawag na sangandaan, ang problema kung saan tayo pupunta, kung sa kaliwa o sa kanan o diretso. Diba? Kasi gumagawa tayo ng isang desisyon. So, ang pinakamahalagang desisyon na pwedeng gawin ng isang tao ay kung siya ba ay susunod sa Panginoon at yun ay masikip na daan dahil ibig sabihin, mahirap, hindi madali. Hindi madaling sumunod sa Panginoon, kaya masikip ang daan. O nanaisin mo na pumunta sa maluwang na daan kasi yun ang mas masaya, yun ang mas komportable, yun yung daan na wala kang i-give up, wala kang isasakripisyo. At ang problema nga po ay kapag po ang isang tao ay nasa crossroad, the false prophets are also there. And the false prophets are there obscuring the narrow way. Sila po yung mga gumagawa ng paraan para sa ganon, hindi ka makapasok doon po sa masikip na daan. Yun po yung problema kung bakit maraming mga tao hindi po nilang mapili yung tinatawag na masikip na daan. And having given the invitation, the Lord Jesus Christ made an invitation for us to choose the right way. Paulit-ulit po sa Old Testament hanggang sa New Testament, nais po ng Panginoon na piliin natin yung masikip na daan. At dahil ibinigay niya po yung invitation na yon, may kasama po yung invitation na yon. Ano po yung kasama? Warning. Kaya po doon sa verse 15, ang sabi niya, beware. Ibig sabihin, watch out, mag-ingat, or maging aware, kaya nga beware. Beware of false prophets. So meron pong dalawang importanteng word na pag-uusapan po natin sa umagang ito. Yung una po ay warning at yung pangalawa po ay watching. Punta po tayo sa warning. Doon po sa sinasabi ng verse 15 na beware of false prophets. Sa Old Testament po, makikita natin sa Deuteronomy chapter 13. Pero marami po doon Maraming mga verses sa Old Testament about warning. But in Deuteronomy chapter 13, sabi po dito, if a prophet or a dreamer of dreams, ibig sabihin may propeta at mayroong isang tao na mahilig managinip. Kasi pag sinabi po sa Bible na nananaginip ang isang tao, ang ibig pong sabihin niyan, ay pinapaniwalaan nila na may meaning yun pong panaginip na yon. So ang sabi po ng Bible, if a prophet or dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder,
and the sign or the wonder comes true. Ano pong nangyayari kapag halimbawa merong dreamer of dreams, merong isang propeta at nangyari, no? Nangyayari po ba yun? Oo, di ba? Kaya nga maraming naniniwala kay Nostradamus o sa kung sinong manghuhula. Kasi once na yung sinabi niya, nagkatotoo, anong gagawin po natin? Maniniwala na tayo. Ay, magaling na manghuhula yan. Ay, ano yan, di ba? Galing din yan sa Diyos kasi nagsasalita din siya ng tungkol sa Diyos. Pero ituloy po natin yung nakalagay sa Deuteronomy 13. Pero kapag sinabi niya, saying, let's follow other gods whom you have not known, and let's serve them, you shall not listen to the words of that prophet or dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to find out whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So, ibig sabihin, kahit pala magkatotoo yung hula o yung propesiya ng isang tao, huwag kang makikinig sa kanya kung salungat ito sa pagsunod sa Panginoon. Kapag sinabi niya na sumunod tayo sa ibang Diyos, anong ibig sabihin nun? Hindi na po ang tunay na Diyos, ang Diyos na Espiritu, na hindi nakikita, hindi na siya ang pinapatunguhan ng pagsamba, kundi sa iba na. Ibig sabihin, imbes na lumapit ka sa Panginoon, ang mangyayari, lalayo ka sa Panginoon, at ikaw ay sasamba o susunod sa ibang Diyos. Ibig sabihin, yun po yung false prophet. Sabi po sa verse 4, you shall follow the Lord your God and fear Him, and you shall keep His commandments. Listen to His voice, serve Him, and cling to Him. Verse 5, but that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. Ganun po kasi kaseryoso ang Diyos na kinakailangan mawala, no? He shall be put to death because he has spoken falsely against the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery to drive you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. So you shall eliminate the evil from among you. Nakakatakot po sa panahon ngayon kapag merong nagpo-proclaim na sabi ni God, sabi ng Diyos, no? Maaari na ang Diyos ay mangusap sa isang tao kasi meron pa rin gift of prophecy, pero nakakatakot na sabihin yung the Lord said, no? Madalas na sabihin ito, pero nakakatakot po ito. Yung kapag sinabi mo yung ang sabi ng Diyos. Pwera na lang kapag binanggit mo ang salita ng Diyos na nasa Biblia dahil tunay na sinabi ito ng Diyos. Because it is written in His Word. Isaiah chapter 30 verse 9 to 10, for this is a rebellious people, false sons who refuse to listen to the instruction of the Lord, who says to the seer, you must not see visions, and to the prophets, you must not prophesy the truth to us. Speak to us pleasant words, prophesy illusions. Ito po yung mga tao na gusto nila, lahat ng ipa-prophesy sa kanila ay yung mga magaganda. No? Ayaw nilang makinig ng prophecy na parang ang warning ay about doom or about repentance. Ang gusto nila na marinig ay yung mga pawang mga magaganda. Ito po yung tinutukoy sa Isaiah chapter 30. And dun po sa book of Jeremiah, kung titignan nyo po yung book of Jeremiah, ito po ang book na punong-puno ng warning tungkol sa false prophets. Alam nyo po kung ilang chapters yun? Jeremiah chapter 5 hanggang sa chapter 23. Ito po ang topic ni Jeremiah about the false prophets. In the New Testament also, marami din pong mga verses doon na nagpapakita ng warning. Isa po sa matatandaan po natin, maaalala natin, ay sa Mateo 24:11. Ang sabi niya, maraming mga bulaang propeta, no? Many false prophets will rise up at ililigaw niya po yung mga marami. They will mislead
Many people, hindi few many. Marami po ang ililigaw ang mga bulaang propeta na ito. Matthew 24:24. For false Christ and false prophets will arise and will provide great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. So, ibig sabihin, hindi po porke merong mga signs and wonders, may mga himala, no? Uy, nagpagaling. Lumakad yung pilay. Yung lumpo. Nakakita ang bulag. Hindi po ibig sabihin na kapag nagkaroon ng himala, hindi ibig sabihin na ito ay mula sa Diyos. Meron pong himala na mula sa Diyos at meron pong himala na galing rin po sa kaaway kasi nga siya po ay mahilig mag-counterfeit. So sabi po, many, napakarami. Sa Romans 16:17, ang sabi po ni Apostle Paul, now I urge you, brothers and sisters, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you have learned, and turn away from them. Kung ano yung natutunan ninyo, sabi ni Apostle Paul, ano sabi niya? Mag-ingat. Dapat manatili doon sa, kasi yung tinuro ni Apostle Paul, ito yung katuruan na mula sa Panginoong Jesus. So, ang sabi niya, keep your eye, mark the man, sabi niya, on those who cause dissensions, yung nagkakaroon ng pagkabahagi doon sa paniniwala, sa doktrina, at ito ay kontraryo doon po sa itinuro ni Apostle Paul, nakaturuan po ng Panginoong Jesucristo. 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Again, yung salita po na many, napakarami. So, gusto ko pong magbigay ng 3 words dito. Definition, danger, and deception. Punta po tayo sa definition. Definition, what is a false prophet? Ano po ang bulaang propeta? Kung babalik po tayo dun sa fall of man, dun po sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, mula po nung time na yon, ang man po ay nawala ang kanyang relasyon sa Panginoon. No? He was lost. And sabi po sa Romans chapter 3, wala pong tao na naghahanap sa Diyos. He is lost. He is depraved. So ano po ang nangyari sa tao? Ang tao po ay nagtatago sa Diyos, kagaya po ni Adan at saka si Eva. Naalala niyo po nung nagkasala sila? Nagtakip sila ng dahon. They tried to cover themselves. At sila po ay nagtago sa Diyos. At ang sabi po ng Diyos, nasaan kayo? Hindi ibig sabihin na hindi alam ng Diyos nasaan sila. Pero, pinapakita po dito na because of sin, ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Nagtatago siya sa Diyos, he runs away from God. Wala siyang relasyon sa Panginoon. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, He chose people, He chose men, para sa ganoon, iligtas niya sila. He chose some men, redeemed them, and used them na maging instrument ng mensahe ng Diyos para po sa makasalanang tao. At yun po ang kanyang mga propeta. At yun po yung function ng propeta. To turn the sinner back to God. Yan po yung function ng prophet. Yun po ang dahilan kung bakit po sa Old Testament, makikita nyo na may mga tinawag na ang Diyos na mga propeta. So, a true prophet is known for 2 things. He has a divine commission and a divine message. Ibig sabihin, kapag wala ang isa dito, hindi po siya propeta. Okay?
Dapat he was commissioned by God. Meron siyang divine commission. He was called by God. And he has a divine message. He was given a content from God. A true prophet is God's voice. Sa Old Testament, makikita nyo po, with fear and trembling, ang mga propeta po ay nagpapagamit sa Diyos. May buong pagkatakot dahil alam nila that they represent God. Ang mga propeta po, sila po ang boses ng Panginoon. That's the role of the prophet. In Exodus chapter 4, sino po yung tinawag ng Diyos doon? Naalala nyo ba? Exodus chapter 4. Sino po ang tinawag ng Diyos? Si Moses. Okay? So prior to that, God called him out of the burning bush. Di ba nakipag-usap ang Diyos sa burning bush? And so there was the commission of God. No? Kinommission siya ng Diyos. Tinawag niya talaga ang Diyos. And God called Moses and God said He will put His words into his mouth. Kung maaalala po ninyo, di ba dun sa Exodus chapter 3, tinawag siya dun sa burning bush. Pero dun sa Exodus chapter 4, nakikipagtalo siya sa Diyos at sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Pero anong sabi po ng Diyos? I will put my words into your mouth. So, ibig sabihin, gagawin kitang mouthpiece. Kung ano ang sasabihin mo, kung ano ang gusto kong sabihin mo, yun ang sasabihin mo. No? So, pinili ng Diyos si Moses at ang mga iba pang mga propeta. That's the role of the prophet. But there are, of course, false prophets. May mga counterfeit prophets po tayo, and they are all over the Old Testament and even in the New Testament. Jeremiah 14. Then the Lord said to me, the prophets are prophesying falsehood in my name. I have neither sent them, nor commanded them, nor spoken to them. So doon po sa panahon ni Jeremiah kasi, siya yung true prophet eh. Pero ang dami-dami pong mga nagpa-prophesy. Actually, nung sinabi po ni Jeremiah, nag-warning siya sa Israel. Ang sabi niya, pag hindi kayo tumalikod sa kasalanan niyo, anong sabi? Kayo ay kukubkubin ng ibang lahi, at kayo ay magiging alipin, at kayo matutupok. Ano pong sabi ng mga false prophets? No, there is peace, di ba? There is peace. Ibig sabihin, hindi mangyayari ang mga bagay na yun. Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi ko sila isinugo. They have false visions, nagkaroon po sila ng divination, at nagkaroon ng deception. And Jeremiah 5:31, sabi niya, the prophets prophesy falsely, and the priests rule on their own authority, and my people love it this way. But what will you do when the end comes? So, ibig sabihin, nagpa-prophesy sila, gustong-gusto naman ng mga tao, yung kanilang naririnig doon sa mga false prophets na yun. Alam niyo po, ang tunay na prophet ng Diyos, pinapakita po niya both yung maganda at yung hindi maganda. I mean, yung pong warning ng Diyos at yung blessing ng Diyos, pareho niya pong sasabihin yun. Pero number one dyan ay yung warning. Warning because gusto ng Diyos na tumalikod ang tao sa kasalanan. So false prophets say what people want to hear. Kung ano yung gustong-gusto nilang marinig, yun po ang sinasabi ng false prophets. Jeremiah 23:21, I did not send these prophets. Again, inulit dito, but they ran. I did not speak to them, but they prophesied. Paulit-ulit po yan sa Old Testament. Sa Zechariah chapter 11, meron po ditong picture ng isang false, hindi prophet, pero shepherd. Magkalink din po kasi yan, no? And the Lord said to me, take again for yourself the equipment of a foolish shepherd. For behold, I'm going to raise up a shepherd in the land. Ito po yung kanyang ginagawa. Who will not care for the perishing, seek the scattered, heal the broken,
or provide for the one who is exhausted. Ito yung kagaya po ng false prophet ay yung false shepherds. Anong sabi niya? Wala po siyang pakialam. Wala siyang care sa mga napapahamak. Hindi niya hinahanap yung mga nakalat. Imagine a shepherd who does not care for the sheep, na hindi niya po hinahanap kung asan yung mga nawawalang sheep, at hindi po niya hinihil yung mga napipilayan, yung mga broken, no, na kanya pong mga alaga na sheep, o hindi po niya kinakalingay lahat ng mga napapagod na mga sheep. Anong ginagawa niya instead? But will devour the flesh of the fat sheep and tear off their hooves. Verse 17, woe to the worthless shepherd who abandons the flock. A sword will be on his arm, and on his right eye. His arm will be totally withered, and his right eye will be blind. So, ang isa pong shepherd, kasama po dito yung pagpapakain ng salita po ng Diyos. Kasi po ito ang magbibigay ng buhay sa isang kaluluwa. Sa Ephesians chapter 5 verse 6, ang sabi dito, let no one deceive you with empty words. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Colossians 2:8, see to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition. So, yun pong mga false messages, galing din po ito sa mga human tradition. Yung mga tradisyon ng tao. Ito ay nakakaugalian na, ito ay nakagisnan na noong unang panahon, pero hindi ibig sabihin na dahil nakagisnan ito, ay mula po ito sa Diyos. So that's the warning. Ito po yung definition. A false prophet is someone who was not commissioned by God and does not have the message from God. Pangalawa po, the word is the word danger. They are very dangerous. Doon po sa verse 15, ang sabi niya, bakit sila dangerous? Kasi ang sabi niya, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Ano po ba yung sheep's clothing? Kasi po, nung unang panahon, ang prophet po, kilala ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang suot. Do you remember Elijah? Pagka sinabi, anong suot? Ay, ang suot niya ganito. Sigurado si Elijah yan. Do you remember Ahab? Sabi niya, anong suot niya? Sabi niya, ganito pong kasuotan niya, yung balat ng kamelyo. Kaya alam niya agad, si Elijah yun. Okay. So, alam din po kapag ang isang tao ay isang shepherd. Anong suot-suot niya? Siya po ay nakasuot ng wool. Nakasuot po siya ng wool dahil ito po ay galing po sa na-shear. Di ba sinishear po yung, di ba ginugupitan yung mga yung mga sheep, yung mga tupa. So, doon po siya kumukuha ng kanya pong clothing. And, ang sabi po ng Bible, ang mga false prophet daw po ay nakadamit sila ng sheep's clothing. Ibig sabihin, nagkukunwari silang pastor. Nagkukunwari silang nag-aalaga doon sa mga tupa, subalit, ang sabi, but inwardly are ravenous wolves. Sa loob pala ay isang ravenous, ferocious na, ano yung wolf sa Tagalog? Lobo. Okay. Okay. So, ibig sabihin, kakainin ka pala niya. No? So, yun po yung danger. Kaya ang sabi niya, beware. Di po ba kapag meron tayong nakitang sign na beware? Kunyari, naglalakad tayo, meron tayong nakita na beware, huwag ka nang lalapit doon. Bakit? Baka may manhole, o kaya baka pag hinawakan mo, makukuryente ka, no? At baka mapahamak ka, maligaw ka, meron pala doon reason na binabawalan ka dahil mapapahamak ka. So that is the danger because they are very dangerous. Why?
Because they pervert the mind. Kaya po, dangerous ang false prophet kasi ipe-pervert nila yung mind mo at para kanilang pakakainin o paiinumin po ng lason. They poison your soul. They pervert your mind and they poison your soul. Yun po ang reason bakit kinakailangan nating mag-ingat sa mga bulaang propeta. Sabi dito, because inwardly, ibig sabihin, in reality, or on the inside, not what appears, but what it is. They are ravenous wolves. Ito po ay inulit din sa book of Ezekiel. Diba? Sa Ezekiel, binabanggit din po ito ni Prophet Ezekiel, sermon term. And so we see it not only in the Old Testament, but also in the New Testament. We have to take note na ang number one na kaaway po ng sheep sa Palestine ay ang mga wolves. That's the number one enemy. A natural enemy, roaming the hills, seeing the flock, and at the precise right moment, habang naglalakad po yung mga tupa, dyan po sila aatake, lalo na po kapag nakikita nila na wala yung shepherd. Or kapag nag-iisa yung tupa, doon po siya aatakihin ng wolf. Bakit? Nag-iisa eh. Mas mahihirapan na i-attack ng false prophet ang isang Kristiyano na nandun po o isang tao na nakasama po siya sa flock. Why? Kasi po, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Kasama siya sa group. Meron nagpe-pray sa kanya, may nagtuturo sa kanya, may nagtutuwid sa kanya. Kapag naliligaw na yung kanyang doktrina, at least meron magko-correct sa kanya kasi nandun po siya sa flock. Pero kung mag-isa ka, agad kang mapapahamak. No? So, ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Ayaw niya na maging defenseless po tayo at maging pain po tayo sa mga wolves. According to John chapter 10, ano yan? A good shepherd. Nandun yung good shepherd. Cares for his sheep, di ba? He is always on the alert for the wolf. A good shepherd watches. He is awake. He is alert. Actually, para daw siyang pinto. No? Para siyang pinto kasi nandyan yung nandyan ang kanyang tupa, siya pala yung pinto. Doon siya mahihiga, doon sa mismong bukana. Para hindi mapahamak, hindi basta-basta masasalakay ang kanya pong flock. So a good shepherd cares for his sheep. He will give his life for his sheep. He will do anything he has to do to keep them from the wolf. Pero meron din po tayong tinatawag na hired laborer. Ito po yung tinatawag na bayaran. Bayarang pastol. Ano po ang attitude ng bayarang pastol? He does not care for the sheep. Basta nakuha ko yung bayad ko, bahala na kayo. Ito po yung mga tao na ang preaching ay ginagawa po nilang trabaho. They do not care for the sheep. Sila po yung mga kapag ka merong problema na naranasan, he will abandon the flock. Iiwanan yung flock. And also, meron din po tayong pangatlo, the wolves are the worst enemies. Bakit worst enemies? Kasi hindi ka lang niya didisip, ano pang gagawin? Kakainin ka niya ng buhay. Okay? Yung po ang gagawin niya. They are ravenous. Yung Greek word po doon na harpax, it literally means to snatch or to seize. At makikita po natin yung picture kung paano po kinakain ng wolf, ng buhay, literally, yung pong sheep. Alam nyo naman po ang sheep, napakaamo. No? Ang sabi nga po the sheep actually is one of the dumbest animals. Or sabi nga, dumbest animals. Alam nyo kung bakit? Hindi nga niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Yun po mga tupa. Sunod ng sunod lang, ng sunod ng sunod. Kawawa, kailangan talaga ng pastol. Yun pong tupa.
Kasi baka mamaya mali ang masundan. Okay. Doon po sa binasa kanina, Jude chapter 1 verse 22 to 23. Sabi po dito, have mercy on some who are doubting. Save others, snatching them out of the fire. And on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. Ito pong verse na ito sa Jude, no, 22 to 23. Meron pong tatlong tao dito, tatlong kategorya ng tao na kailangan po nating abutin. Una, ang sabi niya, have mercy on some who are doubting, the doubters. Yung mga hindi alam. Pero sabi ng Bible, pagtiyagaan. Let's have mercy upon them. Minsan oo, minsan hindi. Ganyan yung mga yan. Hindi marunong mag-decide. Pangalawa, sa verse 23, no? Save others, the endangers, the endangered disbelievers na tinatawag, yung mga hindi naniniwala. So, save others. Yung kanina is have mercy. Yung susunod, iligtas mo sila, no? Because they are on their way to hell. Papunta po sila ng impyerno. These are just the unbelievers. Yung mga tao na they don't care about their salvation. Yun po ang sabi ng Bible. At pangatlo, the confirmed false religions. No? Ito yung mga sinasabi ng verse 23 na huwag kang tatabi sa kanila. So, ibig sabihin, may kategorya yun eh. Yung 1 and 2, pwede tayo doon. Pero sa pangatlo, kapag false prophet na siya, ibig sabihin, doon na talaga siya sa false na paniniwala na yon. Sabi nga ng Bible, huwag mong patuloyin sa iyong bahay. Because you will be a partaker of their sin. Ito po yung sinasabi ng Bible. This is so serious na you want to rescue them, pero dahil nakatabi ka sa kanila, maybe you will be influenced by them kung hindi matatag ang iyong doktrina. Ikaw na yung maliligaw. Alam niyo po ba, karamihan ng mga false religions galing na parang merong hawig sa Christianity, galing po yan lahat sa Christianity. No? Galing yan po sa totoong Christianity, yung kanyang teachings. And then, dahil hindi ganun ka-rooted, anong nangyari? Sila po yung na-influence at naging false teachers and false prophets po sila. So, doon po sa warning, meron tayong definition, what's a false prophet? Ito po yung mga tao na walang commission, walang calling, walang commission, and walang content or walang message mula sa Diyos. And danger, why are they dangerous? Okay, pinag-usapan po natin. At pangatlo, yung tinatawag na deception. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Alam niyo po yung deception na tinatawag, yun pong counterfeit. Paano mo malalaman ang isang pera kapag ito ay fake? O ito ay counterfeit? Pag-aaralan mo ba kung ano ang katangian ng isang fake na pera? Yun ba ang gagawin natin para malaman natin kung ano ang fake na pera? Hindi. Araw-araw, kahit di ka nag-aral, kahit di ka tumungtong sa elementary, kung ikaw ay nagtitinda sa palengke at lagi kang may hawak na pera, alam mo ang tunay na pera at alam mo yung fake na pera. Tama? Kaya yung mga maraming pera dito, alam nila yun. Sino kaya maraming pera dito? Okay. So, deception. Kasi po, gagayahin. Kapag po may totoo, palaging merong counterfeit, di ba? Kapag nga may iPhone, mamaya may nilabas na rin na iPhone, nakakawig din nun, pero hindi siya totoo. Di ba? Yung mga Louis Vuitton, naku, punta ka lang sa China, napakarami nun. Mura lang. Yung mga mukhang mamahalin na mga bag, mga Gucci, mga hundreds of thousands. Mula sa malayo, di mo naman makikita eh. Diba? Counterfeit. Deception. So sabi niya, beware. So you don't see the truth. The false prophet wore the garment of a prophet. The false shepherd wears the garment of the shepherd.
So, merong tatlong uri ng false prophet. Una, yung heretic na tinatawag. They teach heresies. The heretic, this is somebody who comes along and says, hindi totoo yan, that's not true, that's a lie, I don't believe the Bible. Okay. Yan po yung mga heretic. Pangalawa, yung apostate. One who denies the faith. Wala talaga. One who denies Christianity. Yun ang tinatawag na apostate. Siguro naririnig yung word na apostasy. Okay? They deny the faith. May mga tao na noon naniniwala sa Diyos, tas hindi na. Okay? They are apostates. And yung pangatlo ay deceiver. Pinakamataas ang ano nito. This is the one you don't see. Hindi mo kasi makikita na yung falsehood. Ito yung meron siyang suot na cloak ng shepherd. So hindi ito yung obvious. Kasi kapag may kumatok dyan, at ang dala-dala nila JW o kaya Mormonism, hindi obvious kasi alam mo agad, hindi ito. Pero ang napakahirap ay yung hindi obvious. Why? Kasi ang dala-dala din niya, Christianity. Ang tinuturo din nila, gospel, natanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay as Lord and Savior, maliligtas ka, pero hindi mo alam na false prophet yon. Paano mo malalaman kung false prophet yon? Kasi po, ito yung tao na ang pinag-uusapan ay laging si Jesus. He talks about Jesus. He talks about the cross. He talks about salvation. He talks about the Bible. He talks about the church, about the Holy Spirit. And he often mingles with Christians. At doon sa framework ng evangelicalism. No? Kadalasan nga, nasa radyo sila. Nasa TV. Okay? Actually, the Lord is not warning us against heretics. He is not warning us against apostates. But He is warning us against deceivers. Yon ang tinutukoy lagi ng Panginoon. Bakit? Because they use the speech of the Bible. Meron siyang Christian terminology. No? Hindi tayo dapat magtaka kasi ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 11, it says, Satan comes masquerading as an angel of light. So even Satan can masquerade as an angel of light. So pwedeng mag-masquerade na, ay, kapareho yata natin kasi pareho yung kanta natin. Di ba, usually, ganun, uy, alam mo, pareho yung kanta natin. Ano din, ganito din. Ito pinakamahirap. So, yung first part kanina, warning. Pangalawa, punta na po tayo sa watching. How to watch for false prophets. Okay? Be on guard against false prophets. Ano pong sabi sa verse 16? Matthew chapter 7. You will know them by their fruits. And then, doon po sa verse 20, ano sabi niya? So then, you will know them by their fruits. Dalawang beses, may assurance tayo na malalaman natin kung asan po ang false prophets. Kasi dito po sa mga talatang ito, dalawang beses po inulit ng Panginoon. You will know them by their fruits. Like root, like fruit, said the old proverb. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Okay? Hindi naman pwede na ang ugat mangga, no? Saging yung kinuha mo. Di ba? If you want to know what the prophet is like, look at what he produces. Simple enough. Look at what he produces. Ano yung pinoproduce? Una, titignan natin yung character. Okay? Titignan mo yung character ng prophet. Number one fruit is character. What kind of character? What kind of personality? What is his action? What is his attitude? And his motive and his thinking and his perspective toward life. What kind of actions and what kind of lifestyle or what kind of pattern. So yung pong first element, yung character, dalawa ito eh.
Diba? Yung character, yung action, kung ano yung ginagawa. Okay? What you are doing. What the false prophet or the prophet is doing. Yun yung action. Okay? Attitude. Kung paano ka mag-respond sa mga bagay-bagay. Okay? So, that's the first element that manifests fruit. It is what we do. That is the action. Sabi nga sa Luke 3:8 ni John the Baptist, di ba sabi niya, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Yan pong sinabi niya sa mga Hudyo. Ipakita ninyo yung fruit of repentance. Ibig sabihin, dapat may action. At dapat yung attitude makikita. So fruit is the way you live. Fruit is a lifestyle. Fruit is acting. For example, in John 15:8, ang sabi niya dito, in this is my Father glorified that you bear much fruit. Kinakailangan mamunga ka ng sagana. And what is that? If you keep my commandments. So fruit is also obedience. It's action in response to God. And fruit is not only the action you do, it is the attitude behind it. Kasi yung action, yung ginagawa kasi behind that action is your attitude. Okay? Kaya nga po kung ano yung, halimbawa, nagalit ka, sinampal mo yung kinagagalitan mo, that's the action, but there is the attitude behind the action. Kasi lumalabas sa pagkatao mo. Diba? Kaya malalaman mo kung false prophet based on the action and based on the attitude. Ano pa? Yung Galatians 5:22-23, ano yun? But the fruit of the Spirit is, ano? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. Hindi lang po kasi self-examination. Ano? Meron ba akong love? Meron ba akong joy? Meron ba akong peace? Ganon din ang titignan nyo sa mga prophets or professing prophets, speakers, or pastors. No? Titignan mo din, meron ba siyang love? Meron siyang joy? Meron siyang peace? Meron siyang long-suffering? Meron siyang gentleness? Meron siyang goodness? Meron siyang faith? Meron siyang meekness? Or meron ba siyang self-control? So the first test of a false prophet is his conduct, his character, as it becomes manifest. Sabi nga, pinakamahirap daw na i-counterfeit yung virtue. Di ba? Ang hirap kaya, no? Kunyari sa araw na ito, magpapanggap akong masipag. Naku, siguro 2 oras lang yun. Babalik pa rin sa dati, di ba? Or magpapanggap ako na, okay, I am patient today. No? Hindi mo pwedeng i-counterfeit yung virtue. Patience is a virtue. Hangang-hanga ako sa mga tao na meron talaga silang virtue na to. So, kagaya po ng mga iba pang mga Christian virtues, no? Ganun din po. Yung false prophet, makikita mo na magmamanifest kung ano po yung kanyang kulay. So, yung kanina, ano? How to test? Yung una, character. Pangalawa, creed. Creed. And this refers to their actual beliefs and actual teaching. Their teaching will go wrong. No? Titignan mo, maaari kung minsan, kasi wala namang perfect, sometimes, may mga teaching na dahil hindi mo masyadong napag-aralan, sometimes you go wrong, no? At some points. Pero, ang tinutukoy po kasi dito, they really teach the Bible wrongly. Talagang mali ang turo, mali pati yung interpretation ng Bible, and you have to watch for this. Meron siyang subtle way para i-deceive ang isang tao. Bakit? They will live out certain things. So, hindi lang po yung sinasabi niya ang titignan mo, kundi yung hindi niya sinasabi. You don't only guard or watch what they are teaching, but also those that they live
or they do not teach. Alam niyo yon? May mga bagay na hindi ko yan ituturo. Kasi ma-expose kung ano yung belief ko. Yun po yung isang bagay dyan sa creed. So, when you want to test or to deal with false prophet, you want to look at their doctrine. Doctrine ang unang-una is their doctrine about God, doctrine about man, doctrine about salvation. Yan ang mga mahahalagang doktrina. Kaya hindi pwede na kahit magkapareho tayo ng kanta, kung magkaiba tayo ng doctrine about God, doctrine about the Trinity, about Jesus Christ, about the Father, the Son, and the Holy Spirit, magkaiba tayo ng doctrine, no, sa mga mahahalagang bagay, no? Kung magkaiba tayo, pasensya, hindi tayo magkapareho. False prophet ka. No? So, magkaiba tayo ng doctrine of salvation. Naturo ko po nung Sunday na dalawa nga ang way of salvation. Maaaring maraming uri ng relihiyon, cults, denominations, pero dadalawa lang yan. Dalawa lang yung way of salvation. Salvation by works and salvation by grace, by faith. No? Ito yung ito yung divine accomplishment at saka yung human achievement. So this is where it all gets mixed up, no? So yung narrow gate na sinasabi ng Panginoon, narrow way, few there be that find it. And you must what? Strive. Strive. Agonize to enter in. No? Yung doctrine of salvation ng false prophet hindi ganito. Para sa kanya, the doctrine of salvation is cheap. Madali lang. Itaas mo lang yung kamay mo. Mag-pray ka. No? Hindi mo naman kailangan baguhin ang sarili mo. Nakarinig po ako ng preacher na ganyan eh. Ang laking church nito, ang sabi niya, Jesus Christ wants you to stay the way you are because you are created the way you are. Oo. Nagulat talaga ako. Pero maraming Christians doon inaano pa din yung post niya. Yan, sinishare, yung mga kanta, inaano pa rin. No? Pero yung maliliit na mga bagay na ganito, tinitignan po natin. No? Kasi po, kapag ikaw ay naniniwala sa isang bagay, ang chances are, isi-share mo to sa iba. At, makokontaminate din po sila. Okay, so kanina, character. Pangalawa, creed. Pangatlo, converts. You will know them by their fruits. You can tell them by who is following, or who are following them. You want to know about a leader? Look at his followers. Look at their lives. So, for my conclusion, we have to remember that Jesus is warning us and He wants us to watch out for false prophets. Alam ba ng mga false prophet na false sila? Some do, some don't. Yung iba, alam nila. Alam nila, pero nakapasubo na sila. So, kailangan magpatuloy na sila. Okay? Yung iba naman, hindi nila alam. They are deceived. Deceived din sila. And, ang pinakamahalaga po ay, how are you going to protect yourselves? So, bakit natin to pinag-aaralan? Because we have to protect ourselves. Ano yung unang bagay na gagawin natin para maprotektahan ang sarili natin? Number one, you have to study the real money para alam mo ano yung counterfeit. No? You have to study the word. No? Pangalawa, hold your mind back from them. Do not expose yourself into their teachings. Alam mo ng mali, lagi mong pinapakinggan. Alam mo ba, na pag lagi mong pinapakinggan, kahit na alam mong mali, sinasabi mo, ay maganda rin naman pala.
And then, hindi mo namamalayan na i-ingest mo, na ipapasok mo yung maling teaching. No? Marami akong kilalang ganyan. Kasi, kaya ko lang naman gusto kasi ang gandang pinapakinggan. Pero hindi mo namamalayan, yung doktrina nila na ipapasa sa'yo, unti-unti. No? So, don't be exposed to them. And then, pangatlo, you have to put something in your mind always. Alam nyo, yung vacuum or yung box na walang laman, madaling lagyan ng kahit kung ano-ano. Pero kapag filled, if it is filled, hindi pwedeng malalamnan yan ng ibang bagay. Let us be filled with the Holy Spirit. No? Lagi tayo magpe-pray na sabihin natin, Lord, cover us with your most precious blood. Fill us with your Holy Spirit. At yun po ang gagawin po natin. We have to saturate our minds with the Word of God. Study the Word of God. And then, lumayo tayo. Huwag tayong ma-expose sa kanila pong mga teachings. At palagi pong dapat na may laman ang ating mga isip. No? So, kaya nga sabi niya God gives us a new heart, but we have to renew our mind. It is our responsibility to renew our mind. Pag nirenew, iba din yung ilalagay mo sa loob. Siyang pray. Heavenly Father, we thank you for the wisdom that you have given us, Lord. Salamat na nakita po namin ang inyo pong katotohanan. Kaya po kami ay naligtas. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na i-extend ang aming mercy sa mga doubters. Tulungan niyo po kami na snatch from the fires of hell yung pong mga unbelievers. At tulungan niyo po kami na maprotektahan namin ang aming mga sarili sa mga false teachers and false prophets. Thank you, Father, for this congregation. Cover us, Lord, with your most precious blood. And thank you, Lord, for the feeling of your Holy Spirit. In Jesus' name. Amen.